umaga kapamilya, 25 araw na nga lang po at halala na. Kaya patuloy nating kikilalanin ang mga kandidatong nanunuyo ng ating mga boto. Ano-ano nga ba ang kanilang mga kalibre para maihalal ngayong Mayo? Ito po ang umagang harapan dito sa MUS. Sino-sino ang ating mga bisita? Kilalanin. Inaguyod ang kursong AB Political Science at Bachelor of Laws sa Mindanao State University. Naging profesor rin sa kolehiyo at chairperson ng isang party list group dito sa Jensan. Nakipagsapalaran na sa politika pero nabigong manalo. Ngayon, handa siyang muling pasukin ang mundong naging mailap sa kanya. Kumakandidato para sa People's Champ Movement, Attorney Arturo Ploma. Umaga po sa lahat ng residente ng Jensan, mga kaibigan natin. Ito po si Atty. Art Ploma. Kumuha ng BS Road Transportation sa Cebu at Traffic Administration Course sa UP Diliman. Nagsilbi bilang barangay kagawad bago umupong kapitan sa Barangay Bula mula 1997 hanggang 2010. Nahalal na City Councilor noong nakaraang eleksyon at pinamuluan ng Committee on Transportation, Communication and Franchise. Isa sa pambato ng partidong AIM, Councilor Remus Declaro. Sa lahat ng mga taga-Jinsan. So magandang Jinsan. Ito po si Councilor Boy Declaro. Nagtapos ng BS Industrial Engineering at Masters in Business Administration. Project Development Specialist ng mga proyekto para sa General Santos. Miyembro rin ng iba't ibang cause-oriented groups at isinulong ang mga advokasya sa pagnenegosyo, leadership and governance at personal development. Tumatakbo sa ilalim ng People's Champ Movement, Francis Martinez. Gear up towards world-class and global competitive city through genuine socio-economic, political, and responsible governance. God bless po tayong lahat. Kumuha ng Bachelor of Science in Civil Engineering. Nagturo sa kolehiyo at naging supervising civil engineer ng City Engineers Office. Nagtrabaho rin bilang project engineer ng isang construction company bago nahalal na konsehal noong 2007 at 2010. Pinamunuan ang Committee on Public Works and Infrastructure at City Land Use, Urban Planning and Development. Isang civil at geodetic engineer, muling tumatakbo sa ilalim ng partidong AIM, Councilor Vivencio Dinopol. Konsyal Vivencio Bing Dinopol. Maraming salamat sa ating mga bisita. Thank you, gentlemen, for joining us this morning. And kapamilya, simulan na natin ang round 1. Pero bago yan, ito muna ang ating mga patakaran. Bawat kandidato ay bibigyan ng 30 segundo para sagutin ang bawat katanungan. 30 segundo rin ang ibibigay para sa kanilang rebuttal o reaksyon. Merong 4 na rounds. Sa round 1, sasagutin ng bawat kandidato ang mga tanong mula sa host o anchor. Sa round 2, ang mga tanong ay magmumula sa mga nakalap sa Facebook page ng TV Patrol at MUS, text line at mga isinagawang interview ng ABS-CBN News. Sa round 3, ang kandidato ay magbabato ng tanong na sasagutin naman ng kanyang katunggali. Sa round 4, bibigyan ng tig-iisang minuto ang bawat kandidato para sa kanilang closing statement at oras na marinig ang buzzer. Hudyat na tapos na ang oras na pagsagot. Maaring sumagot ang kandidato sa wikang Ingles, Filipino, Bisaya o dialektong naunawaan ng marami. Ayun, maraming salamat at kapamilya, simulan na natin ang round 1. Ito ay tanong para sa lahat, galing po sa ating, sa akin. Ito, sa 50,000 sahod ninyo kung bilang konsehal o magiging konsehal man kada buwan, paano po ninyo tutugunan yung araw-araw na humihingi ng tulong at saklolo na mga kababayan natin? Unahin natin si Ginoong Art Ploma. Sir, 30 seconds. Well, hindi pa tayo sumasabak sa politika. Yung income ng opisina natin halos naibibigay na natin sa ating sambayanan sa tulong. Siguro hindi malayo na yung income natin, yung sweldo natin sa Sangguniang Panlungsod ay mapupunta rin sa taong bayan. Meron pa kayo ilang segundo, sir? Naging kaugalian na po natin na kaibigan na yung ating mga blessings ay sinishare natin sa mahal natin sa buhay. Thank you very much, Ginoong Ploma. Ngayon naman, puntahan natin si Ginoong Martinez. Sir, go ahead.
Ito yung isang advocacy natin, yung financial literacy program. It's not a matter of how much you receive monthly. It's a matter of how you spend wisely kung ano man yung natatanggap natin. But of course, we continue to advocate how to expand our earning capacity by continuously strengthening yung ating mga economic endeavors dito sa city by supporting economic growth in the city. Alright, thank you very much po. Okay, ngayon naman punta natin si Ginoong Bing Ginopol. Councilor, paano yung mga humihingi, halimbawa yung abuloy sa patay, yung ginagamit nyo ba yung sahod nyo doon? Well, hindi po naman natin lahat nabibigay sa kanila yung sahod natin. We only give a portion dahil mayroon po tayong sariling pangangailangan. But the best that we can do is we refer them to the department concerned sa issues or request nila. Nandyan po ang mga different departments natin na nagbibigay ng mga basic services sa katauhan. Okay. 30 segundo, Ginoong Declaro. Yes, actually, tagal na tayo sa services bilang barangay captain at naging isang term din ng barangay kagawad ng barangay Bula. So, hindi naman lahat talaga nabibigay natin doon sa mga tao, yung sahod natin. So, meron din kunting personal tayong binibigay. At saka, pangalawa, dahil po yun po ang hangad natin na makabigay ng serbisyo sa mga tao. So, mayroon din tayong mga medical assistance at burial assistance para sa mga tao kung sila nangangailangan para sa tulong ng mga official, lalo na yung mahalal. Alright, thank you very much. Ngayon naman ay para naman ito sa Partido AIM na kailangan nyo pong sagutin ito. Kailangan na ba ng pagbabago sa Jensen kaya dapat nang manalo ang kabilang partido na PCM? Unahin natin si Ginoong Declaro. Sir, pakisagot po. Yes, actually kung titingnan natin, nagbabago na talaga yung Jensen. Nakikita niyo marami na pong mga establishment, mga malls dyan nakatayo. At so, marami yung titingnan mo noon, ilan na yung bangko natin. Ngayon, ang dami ng mga bangko natin. Yan ang nakikita natin sa administrasyon ngayon na pagbabago. Lahat naman tayo gusto magbabago, pero isa din yun sa aming kinakampanya na yung pagbabago. Kasi naniniwala naman tayo sa pagbabago. Lahat tayo naniniwala. So, kaya nagtulungan kami para sa pagbabago ng mga Jensen. Kaya yan po, nakita natin yung marami mga development or improvement sa ating syudad. Okay. Uulitin ko lang ho yung tanong. Kailangan bang manalo ang kabilang partido para sa pagbabago? Yung sinasabi ho nila, Councilor Bing. Well, hindi na kailangang manalo ang kabilang partido dahil nandito naman po sa Partidong AIM ang pagbabago. Patuloy po ang programa namin sa pagbabago ng General Santos City. In fact, sa urban planning and development po natin minamadali natin ang pag-develop ng ating circumferential road upang magkaroon naman na tayo ng mga commercial, industrial at residential state na gawing basihan naman natin sa isang pagbabago ng General Santos. Maraming salamat, Ginoong Dinopol. Councilor Dinopol. Ngayon naman, tanong ito ay para sa PCM ng mga panauhin natin. Sapat na ba ang nagawa ng kasalukuyang administrasyon para muling manalo ang AIM? Sagutin natin na reklama. Siguro sa gobyerno nga adunay pinili, dili yun na mamahimong sapat kauban. Ang gobyerno nga adunay pinili, bisan asa mo ibutang kinahanglan gyud baguhon. You still have few seconds, sir. Ilabi na kung ang iyang serbisyo ma-extend lang sa iyang mga kalyado ug dili sa iyang pikas kontra partido. Ug kita nato daghan kaayo mga proyekto nga questionable. Adunay mga bahid sa Alright, thank you very much, sir. Mr. Martinez? There are 4 tenets for good governance. Number 1 is participatory. In the area of participatory, City Councilor Ronald Rivera is number 1 in Jensen, mandated by 100,000 plus votes. Only in the Philippines where Jensen, in the realm of good governance, hindi po pumasa ang ating syudad. Kasi ni committee ba, hindi man lang binigyan ang number 1 city councilor natin. There are 4 tenets of good governance na sinasabi nila. Number 1, participatory. The other one is accountability. Alright, thank you very much, Mr. Martinez. Sa ngayon ba kayo, kung natin na reaksyon ng AIM doon, may sinasabi ko sila na mga komitiba hindi nabibigay. Meron sinasabing ang daming proyekto na hindi nagagawa. Reaction po, Sir Bing. Well, tanong ko sana to be specific on what government projects na sinasabi po nila na mayroong anomalya. At saka yung komitiba po na sinasabi na walang komitiba po si Kagawad Rivera, mayroon po naman tayong internal rules and procedure
na sinusunod po natin sa konseho, no? At yung pagpipili po ng ating mga komitiba, ng mag-handle ng komitiba, ay naaayon po sa internal rules and procedures natin. Okay. Sangayon ba kayo doon? Ginong Claro? Masangayon po ako sa mga sinasabi ni Councilor Bing Dinupol. Ano? Pero hindi naman bago sa atin yan kung isang konsehal na nahalal hindi magkaroon ng komitiba. Halos lahat nangyari na yan sa buong Pilipinas, di ba? Pero ang pinaka-importante at yung gusto mong ipaabot sa mga tao na gusto mong gumawa ng batas na para sa mga tao din. Be specific na po, Ginoong Ploma. Ano ho yung sinasabi ninyo mga anomalyang proyekto? Pusa ni Ana ang Plaza Hidra Santos nato. Sa report nga gisubitar ang nagtrabaho diha mismo sa atong Plaza Hidra Santos, mga job order sa dihang gikural pa kana siya. Gigawas kana siya sa usa ka report. Kauban na din ang Carabao Grass nga niabot og pipila ka milyon. Nga aduna na may mga ebidensya nga kana siya gihakot sa atong mga job order gikan sa Sinawal o gikan sa Katanggawan. Alright, thank you. Sir, gusto niyo dumagdag? Yeah, yung internal rules na sinasabi nila, it's not enough na i-disqualify mo ang isang tao na maging chairman ng isang committee sa ating sanggunian. You have made the IRP to hinder genuine participation in the local governance processes by not allowing number one city councilor to be part of any committee or any chairmanship in the committee. We have 14 committees in the Sangguniang Panlungsod. Talagang punteriya ho ata. Huling punto na lang po, Ginoong sa Partido A. Pinupunteriya yung internal rules of procedure ninyo. At saka baka may reaction din ho kayo doon sa sinasabing Carlos P. Garcia po. Well, actually, yung ibang councilors na walang komitiba ngayon, they were invited, no? They were nominated, no, to be the vice chairman of the different committees, but they declined the nomination for the reasons that we do not know. Tungkol po doon sa mga sinabi sa Plaza General Santos, yung mga ginagamit na job order, wala po yung katotohanan. In fact, no, we have also the Commission on Audit, no, that checks the projects of the government. Alright, City that it is in accordance. Thank you, with sir. them. Reaction, sir? Okay, tungkol din sa mga job order, so hindi naman natin nakita kasi malaman din yan ng COA. Pag magkaroon tayo ng project, may proseso yan. Bago yan i-implementar, dadaan yan lahat. So, dadaan tayo sa civil engineers, dadaan tayo ng COA, dadaan tayo ng accounting. Lahat-lahat ng departamento na concern dyan sa mga projects na yan. So, isa din sila na tumitingin dyan. So, kaya pag-implementaan ng mga projects, so siguro hindi naman natin pwedeng sabihin na ito pong project ito, mga GO ang pwedeng patrabahoy natin. Kasi po may mga contractor tayo, daan nyo ng bidding. Thank you very much. I'm sure marami pang issue mamaya pag-uusapan dahil may clear yung oras natin. Samantala, round 2 na tayo, kapamilya! At sa pagkakataong ito, ang tanong ay mula sa Facebook fan page, mula kay Carlos Oliva. Bakit hindi maresolba ang problema sa kolorum? Unahin natin si Ginoong Ploma. Ang problema manggod kung ang atong pagtanaw sa violator voter kana magpakita sa kawad-on og political will sa usa ka panggamhanan nga patupad ang balaod. Usahay sakit pa ang pagpa-implement sa balaod pero adun may paagi para matemper ang mga effects niini. Susama sa kolorum. Although violator na usahay ato pong pintahon nga pamilya dili lang driver ang atong giunahon na diha. But we have to correct that one. Thank you very much. Mabigat po yung binitawan, sir. Reaction niyo. Yes, tama yan. Pamilya at saka yung income ng ating tricycle driver ang tinitingnan natin dyan sa mga kolorom. Pero sabihin ko sa iyo, kasi balanse yan eh. Yung kolorom at saka yung population natin. So hindi naman siguro pwedeng bawat sigaw nila na magkaroon sila ng prangkisa yung mga kolorom para ibigay din natin ating mayor. Hindi din sinasabi natin na hindi natin sila bigyan ng prangkisa. Kaya kailangan lang talaga balanse at kontrola. Kasi hindi pwedeng magdami yung transportation natin kaysa population. Ano din ang nangyari ng mga taong bayan natin at saka lalo na yung mga driver natin. Baka darating din ang panahon kung sige tayo nabigyan ng prangkisa. Thank you very much. Ang tanong din huno ni Soliva, yung sa fan page, voter, yung driver as a voter, reaction niyo doon? Yes, nakita natin voter sila din dito sa city. Okay. No? Pero hindi naman natin sinasabi na hindi sila bibigyan kasi taga-Jinsan din sila eh, di ba? Okay. Yung sinasabi niyo walang political will, Ginoong Akloma?
Oh, kung ang pagtanaw nimo sa violator, voter, o mahadlo ka, mapilde sa sunod nga pinili ay, kana napakita nga wa kay political will. Ang leader man gud usahay dili kinahanglan nga tanang gusto sa imong kwan, sa imong katawhan. Imong tubagon kay adunay mga butang nga sukuhay na sa balaod, kinahanglan imong badlungon. Kana kung aduna kay political will nga pagabuhaton o willing ka mapilde sa sunod nga eleksyon, ang pinaka-importante dinha ang pagpatuman sa balaod o pagpatuman sa Thank you. Pinapatamaan ho kayo, wala daw ho kayong political will, sinasabi nila. Bakit naman wala? Nagkaroon man tayo ng hulihan ng mga private. Hindi natin pwede silang hindi hinuhuli. Nakikita nyo naman natin, hinuhuli natin yung mga private. No? Pero hindi naman natin, pag mahuli mo sila, sinasabi nila, pasahero namin ito kasi private sila. Pero mayroon naman tayong implementasyon sa mga batas. Nakikita mo naman. Kaya nga si Mr. Tabasa sabi niya na yung mga tricycle drivers, sinisigaw palagi na lang silang hinuhuli. Pero yun ako, may sigaw, sa ngayon, nagdagdag naman ng ating mayor para additional budget para doon sa ating mga traffic enforcers. Kasi kukunti lang yung mga enforcer natin. Thank you very much. Nabanggit niyo si Ginoong Tabasa, the late Tabasa, yung transport group chairman ng Kontraka. Nabalita ho na nagpakamatay dahil doon sa sinasabing kulorog. Sa dami ho ng tricycle, ano po yung gusto niyo sabihin doon? Sa dami ng kulorog kasi yung kukunti lang yung enforcer natin. Kaya ngayon, pinag-isipan niya na kailangan magdagdag ng mga traffic enforcer para mahuli natin yung lahat ng mga illegal na pwede natin hulihin na nag-violate sa atin. Saan po kayo ngayon? So sa ngayon, continue naman ang hulihan natin sa mga kulor mula noong tayo. Okay. Meron pa kayo ilang segundo, sir? Baka may gusto pa kayong idagdag. So sa akin naman, hindi naman siguro, nakikita naman siguro ng mga taong bayan. Kaya nga sabi nila, yung sigaw nga ng mga tricycle driver, yung mga private. Alright, thank you. May dagdag kayo, Sir Art, sa kanyang mga sinabi? Sa issue ng transportasyon? Siguro kinahanglan gyud magpatuman ta usa ka komprehensibo nga transport system nila sa syudad. Kay ug dili nato na siya i-arrange. Nagkadako ang syudad. Mahimong kanser ang sakit. Unang karon pa lang ato yung ipatuman ang kahapsay sa dalan. Nga kung diin mabuhi ang ato mga tricycle drivers, mabuhi ang ato mga PUH drivers kay ilalom sa balaod. They can actually coexist. But the existence must be complementary, not competitive. Kaya kung competitive, mamatay silang duha. Thank you. Thank you very much. Ako, mainit po talaga yung usapin ng transportasyon. Ano po? Ito naman ay tanong mula sa ating mga kapamilya dito sa Jensen. Panoorin natin to. Nganong wala pa man maayo ang isgutanan, kabayanan ng pamasahe, pareha ng minimum fare. Yung problema talaga sa reklamo talaga sa pamasahe, talagang marami hong reklamo dyan na unahin natin si Ginoong Martinez, sir. Yung problema sa pamasahe sa Jensen. I'm sorry, si Cloma muna. Kinahanglan nato konsultasyon kay kana manggong pag-fix sa pamasahe atong gitan-aw din ang amount nga makabuhi sa ato mga kaigsuonang drivers o kaya usab sa atong publiko. Dili magud na pwede nga kung ato la i-considerar ang tingog sa atong sumasakay at dili nato timbangon ang interest usab sa atong mga drivers. Actually gamay ra kana ko atong kwintahon, dili magyud na sakit kay sa atong bulsa no. Kung ihatag nato sa atong mga igsoon ng tricycle. Thank you. So, yung 7 pesos talagang maraming driver ang naniningil sa mga commuter na more than 7 pesos. Ang iba, 10 pesos. Nagre-reklamo po sila, Councilor. Yes, alam talaga natin na maraming mga tricycle driver na naniningil na sobra doon sa atong minimum fare. No? Pero sabi ko nga, kailangan din natin, tama yun. I agree nga, kailangan talaga natin magdagdag talaga. Pero kaso lang, so kailangan ipaalam, magkaroon din tayo ng consultation sa mga commuters, mga riding public natin, kung pwede ba natin ipatasan. At saka, yung mga tricycle driver din natin, kailangan dapat din sila din ay mag-petition para sa atin, para ipasa natin yung batas na maligdagan yung fare natin sa mga tricycle natin, sa mga tricycle. Para din mabubuhay. At saka alam mo, Alright. Kasi ang tanong ata, bakit hindi talaga napapatupad? Saan ba? Hindi malinaw kung saan yung 7 pesos sa inyong pong palagay. So, napapatupad naman natin yung 7 pesos. Kaya kaso lang, mayroong mga consideration kasi may tinitingnan tayo na batas na yung city limit tinatawag natin. Yan ang isang tinitingnan natin kung saan hanggang yung city limit natin sa 7 pesos. Pero pag magsobra din doon sa kwan, kasi naghihingi din na tayo ng consideration kasi sa ngayon hindi pa maliwanag din. Ginagawa pa natin para maliwanag yung saan yung limit natin sa 7 pesos na minimum fare. Hindi pa malinaw.
Okay. Satisfied kayo dun sa sinabi niya, Ginoong Cloma? Kana manggod siya, kana manggod pamasahe. Kanang ang hinungdan magudanat. Ang walay ang gamay kayong inig sumasakay di sa Jensen. Ang tinuod nga problema niya na ang atong katawhan di mo sakay tricycle kay way kwarta. Actually ang gidaghanon sa atong mga tricycle drivers kung ato ni siya i-consider sa atong populasyon, kulang pa kini kung ang katawhan ay kwarta ug mo sakay ang atong populasyon. Kaya sa akong bana-bana, bisag busakay lang kayo ang mga 1/4, 1/3 sa itong patos everyday. Sufficient income sa itong mga tricycle drivers. Thank you very much. Okay. Ang dami ho talagang problema sa transportasyon nun po. Sa sunod na tanong naman ng ating mga kapamilya, ito na ay para naman kay Ginoong Martinez at kay Ginoong Tinopol. Mula po ito sa Facebook kay Marisol Tama ba? Leiva? Okay. Unsa ang nabuhat o buhaton mo nahanungod sa urbanisasyon sa atong syudad? Okay, Ginoong Martinez? How could we prepare General Santos City to become a globally competitive and a world-class city? I think matagal na ito yung economic zone natin. They have been in Congress for how many decades, but yet still in Congress yung ating economic zone. This will propel economic growth in the city. And of course, again, the airport is the gateway to the world, but yet, look at our airport hanggang ngayon, way back nung construction yan, ganyan na pa rin hanggang ngayon. Thank you. Sir? Well, padayon ang atong programa sa pag-urbanize nato sa atong Ciudad General Santos City. In fact, no, we are fast-tracking the completion of the circumferential road. No? Kay pagumani ni, we could establish a new industrial, commercial and residential state, no, nga mao niya basehan sa usa ka urban area nato kay ang atong pinaka-interior sa syudad puno naman gyud ni siya, no, kinahanglan ta mag-decentralize sa atong urban areas. Thank you. Sangayon kayo doon, sir? Doing all these things, I think we also need to look at the drainage system of our city. How could we invite investors and try to we are an urbanizing city, yet we don't see the master drainage plan being implemented in the city. As a matter of fact, sa Champaka may ginawang drainage yan. Wala man lang outlet. So I think to prepare the city to become urbanized, we need to see the space for development. Thank you. Pakisagot po yun, Councilor Denoco. Well, padayon gyapon natong programa, no, sa atong problema sa drainage, no. In fact, we have established already drainage structures, no, like our floodways, our drainage and diversion canals, and our trunk line, no. Isa ni sa makasolbar sa problema sa baha sa atong syudad. Before, it will take 2 to 3 days, no, una mo subside ang atong flooding. But because of the presence of this structure, no, it will take around 4 hours na lang karon mo subside na atong flooding. O klaro man kayo makita nato sa atong national highway sa gawas sa atong syudad nga ana ang mga structure sa drainage nato. Thank you. Pero ito isa din sa malaking tanong na dapat na malinaw. Yung problema po sa mga informal settlers natin. Ano na po yung bang update? Sir? During the time of our city mayor, upat na kabuk resettlement area ang atong na-establish, no, din sa Barangay Mabuhay. And we are planning also by virtue of the amendment sa atong city charter, no, nga pagdumala ang pagbaligya sa publiko nga yuta iyas gahom sa atong lokal nga gamanan. From there we could establish resettlement areas, no, for those pasture lists that will expire and other public properties, no, imo nato niyang reclaim. Ano masasabi mo sa sinabi ni Councilor Denoco, sir? Yeah, I think that is past overdue. The city charter has been there and dugay na gihatagan ang katungod ang Jensen nga manag-iya sa public land in order to resettle yung atong mga dekada na nilabay na apagyapon diha sa atong mga kabaybayon. Living sa mga yuta nga diliila and the side ways sa mga kalsada uban na sa ilalom sa tulay, no. I think they fell short in really taking advantage of the city charter. Thank you. Okay, ito tanong naman mula sa ating mga kababayan, mga kapamilya, narito po. Unsa ang kulang o mali sa urban planning diri sa city sa Jensen?
Maliban po yan sa drainage sa pinag-uusapan natin. Ano ho daw yung mali? Sir Martinez. Again, I have traveled around mga first world cities in the world, and kaning sayop dito kanang sa national sa highways nato na yung mga commercial buildings, na yung mga restaurants along the highway to prevent traffic anta nana sa sulod tanan, no. Again, we need to have a clear master infrastructure plan, no, development plan, which I would like still to see in the city, nga makita nato ang klaro nga development. Thank you. Sir, pakisagot po. Well, the urbanization of General Santos City is never an ending story. No? From what we have now, we have to improve. No? Mo gani nga daghang programa sa atong urban and planning and development. No? Ano na mapa-improve nato, no? Based on the need of the times. No? So, as I have said, gi-improve nato ang atong circumferential road. No? So that the areas traversing that circumferential road will be the new site for a new urban planning and development of the new city. Thank you. May reaction kayo, sir? Yeah, there are other areas that we need to look at, no, for the urbanization and development sa ating city, particularly the water development along the. We have not capitalized on the beautiful panoramic view of Sarangani Bay, and so I think we lost foresight on developing our waterfront. So it would become, tourism destination for our city. Camarines, they have all made up lang yung gawa nilang beach doon. Thank you. Wala sinasabi niya, Councilor, walang foresight. Well, that's why we amended the city charter, no, by virtue of Republic Act 9649 kay karon sa bagong amendment nato ang pag-renew niya sa for sure list nato, so, sa mga baybay nato ihanang gahom sa atong syudad. So from there, gina-regulate na nato ang pagpatukod og mga structures, no. Kay ginaharangan sa atong mga influential fishermen ang atong mga shore nato, no, nga dili pagyan sa mga katawan. So by the amendment, no, may gahom na atong syudad nga to clean the area. Yung maling zoning daw po, pakisagot, sir. I do not know if kung ano yung pinagsabi nilang maling zoning, but the zoning of the city is regulated, no, by the city government through the City Planning and Development Office, and as of now I do not know if there is a mistake in the zoning of the city. Reaction, sir. Again, one tenet of good governance is predictability, and I don't think we have a very clear zoning plan in the city. It's unpredictable. Pwede ngayon, hindi pwede bukas. You know, that's why investors are not coming, because they don't know what really is true in our zoning development plan. So I think we need more government that will be predictable by in placing a clear zoning plan in the city. Nasagot na po ni Ginoong Dinopol yun. Hindi daw maayos naman daw yung zoning dito sa Jensen. Anyways, sa aming pagbabalik kapamilya, mas makikilala pa po natin ang ating mga bisita dahil marami pang isyu ng bayan ang ating tatalakayin dito sa Umagang Harapan. Kapamilya, tuloy po ang pagkilatis natin sa mga nag-a-apply sa inyo para magserbisyo. At sa pagkakataon ito, simulan na natin ang round 3. Ang tanong ay manggagaling mismo sa kanilang mga katunggali. Unahin natin si Ginoong Cloma. Ano po yung tanong no kay Ginoong Declaros? Ako pakutan na unsay particular nga sistema sa atong syudad o sa atong MTFRB aron pag-determine kung gikinahanglan na ba ang pag-increase sa franchise o dili pa. Pakisagot po, sir. Yes, ang atong MTFRB, no? So sila, MTFRB ba ito pangutan? MTFRB. So ang MTFRB para man lang na sila sa releasing of mga franchise, no? Sila ang mag-rekomenda dito sa atong mayor para sa paghatag o aprobahan ba or dili ba kwalipikado kining pagpanghatag sa atong pag-isa. So isa ka na sa papel. So ang MTFRB is composed po of NGO and different agency of sa atong LGUs, no? So isa ka na sila nga mo'y magtanaw sa atong. Alright, thank you. Ngayon naman, tanong po ninyo kay Ginoong Declaro. Sir, go ahead.
Okay. So, sir, kabalo naman gid ang katong katawhan, Tony. So, nga dili na yun nato sila, nakadungog sila sa imo, sa tuloy mo ka pagdagan, no? Siguro dili man first time, second time, so third time na siguro na mo nidagan, I think, kung wala ko nagkamali. So, unsa ba atong mag-contribute? Kung ikaso ikaw nabutang yun no, sa konseyo nga makatabang para sa atong transportasyon. Pakisagot po, sir. Una, siguro kinahanglan nato ordinansa aron eventually mahatagan og legitimacy ang atong MTFRB because under the law, the power was devolved to the city council and yet ang atong MTFRB is only an executive creation. It has to be a legislative creation so that the person manning the MTFRB should possess the necessary authority to issue franchises. Munang sa ang panglantaw dili man sa pangkuan ang atong panglantaw kini mga prangkisa nga gi-issue sa atong MTFRB actually it's questionable. Questionable. Tanong po ni Ginoong Martinez kay Councilor Dinopol. Sir, go ahead. Nahibulong lang ko ba? Ngano ka ng hapit na eleksyon, di lang ako makita nga na daghang construction diri sa atong syudad. Ana bagid ang kwan? Giingon sa atong local government code o patakaran sa present administration nga kanang gastuhon lang nato ang atong budget kung every hapit ng eleksyon. Nahibulong lang ko. Go ahead, sir. Well, aduna tayo ubang projects no nga late start nato no sa pagpa-implement one of the reason no kay dinausay sa konseho no ginababagan ginadebatihan ang mga proyekto nato sa pag-infrastruktura in such a manner nga para madaot siguro no ang majority sa mga partido namo sa AIM. They are delaying the approval, they are using the parliamentary privilege, no? Aron ma-delay kanin ang mga proyekto. But for sure, we are implementing that. Thank you, sir. Thank you, sir. Tanong niyo po kay Ginoong Martinez. You have been criticizing the local elected officials of not doing anything about the brownout, no? In spite of the fact na ang konseho nagpadala resolution sa atong Secretary sa Energy to fast track no the solution to the problem of brownout. Kung ikaw ba mahalal nga konsehal, unsa kay matabang nimo nining atong or the solution to the brownout sa atong syudad? Mr. Martinez, pagkasagot. I've been engaging the city government way back a decade ago, no? And this problem has been there way back 15 years ago. Even LBAI na there is no. We have already projected that the power supply will be insufficient by year 2005. And yet, karon lang ni-responde ang atong city government. Actually, too late na gani katong resolution. At least, I think 3 years before, dapat na ang resolution. Thank you. Thank you very much, gentlemen. Ngayon naman po, bibigyan namin kayo ng tig-1 minuto dito sa round 4. Ang pangutana, nganong angayan man kang iboto? Sugod ta kay Ginoong Declaro, sir. So, siguro din naman ako masulti. Sukad pa, naging barangay kagawad ako for 1 term, 3 terms naging barangay captain, 18 years, so nahalal din ako bisang first term ngayon at isang bilang konsyol. Kaya sabi ko, nakikita na din nila yung trabaho natin para sa taong bayan. Meron pa kayong ilang segundo, sir? So, hindi naman natin pwede siguro ang pagmalaki. At least nakikita lang talaga nila kung bakit tayo naging councilor. Kasi yung trabaho natin talagang para sa taong bayan. At gusto din nating napaabot sa kanila na yung trabaho natin, yung bilang isang konsyal na maging mabuti at matapat wala sa corruption. Thank you very much. Councilor Dinopol, you have 1 minute, sir. Go ahead. Well, sa konseho, gikinahanglan nato ang usa ka inhinyero no, nga magkupot sa komitiba sa infrastruktura aron na mapadayon ang programa o proyekto sa atong halangang mayor nga iduso din sa konseho. Si Bing Dinopol sa civil engineer. Sa komitiba usab sa Land Use Urban Planning and Development, kinahanglan po nato ang usa ka geodetic engineer nung motutok sa pag-aproba sa mga plano sa mga komitiba. Si Kagawa Dinopol sa usab ka geodetic engineer. Sa ato pa kinahanglan sa gyud si Kagawa Dinopol din sa konseho. Okay na kayo, sir. Meron pa kayo ilang segundo. Okay. Ayaw na niya. Thank you very much. Next one. Sir Cloma, you have 1 minute, sir. Bakit o nganong angayan makang ibutang nga nas konseho?
Una, ang pagpanday o balaod nga maoy primary function sa atong konseho, trabaho sa abogado. Wa man tayo nga kinahanglan abogado nga tanan, pero more or less adunay abogado nga magiya sa pagdagan sa atong City Council. Ikaduha, ang ilabi na nga ang atong interes mao ang transportation o ang communication. Kung diin nag-involve kini o patuman o mga balaod, usahay magod ang pagpatuman o balaod adunay mga intricacies. Kagikinahanglan ang atong legal expertise aron mga balaod nga mapasa dili siya madeklara nga null and void. All tabires gumikan kay mosupak kini og mga nasudlong balaod. So, ikatulo, sa atong pagpatuman sa mga balaod, ikinahanglan nato ang political will. Usama sa usa ka abogado, kita naatay mayong fallback. Ang lisod mag-usahay sa mga ma-elect nato nga mga kandidato, kanang kung di na sila councilor, unsa man sila, maglisod ta. Thank you very much. Ngayon naman, Mr. Martinez, you have 1 minute, sir. Go ahead. We are lacking so much no sa economic opportunities diri sa atong siyudad. Mao nga daghang unemployment, and one thing that we would like to pursue again yung economic zone natin, and of course we need to address yung problema sa informal settlers. I've been with Habitat for Humanity for quite some time, developing locust housing, kaya ito yung bigyan ko ng tuon ng pansin, that I think we have 40,000 plus to 80,000 walay yuta, walay balay diri sa atong siyudad, and this is what I would like to focus on, na mahatagan nato og maayong luna ang atong mga katawhan nga nangailangan niini sa atong siyudad. And of course, to spur economic growth in the city, we need to improve major infrastructure projects diri sa atong siyudad, like airports, like atong we need to see again, we need to have a blueprint, a master infrastructure development plan. I would like to see that in place in the city. Thank you very much, gentlemen. Maraming salamat sa ating mga bisita. Gentlemen, thank you. Thank you for coming over. Thank you. At kapamilya, inyong narinig ang kanilang mga pananaw po sa mga isyu ng bayan at ang kanilang hangarin para sa ating syudad. Kung kinsa man ang mga karapat-dapat kanila, nga ngayon ninyong iboto karong Mayo. Kayo na ang humusga, kapamilya.